Lunos-lunos pa rin ang lagay ng ilang paaralan sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Mga sirang classroom din ang problema sa ilang lugar sa Maguindanao at Zamboanga del Sur. Narito po ang report ni Mav Gonzales. Bago bumalik ng Maynila, muling nag-ikot si DepEd Secretary Armin Luistro sa mga liblib na lugar sa Maguindanao para makita ang lagay ng mga eskwelahan doon. Kabilang sa mga pinuntahan niya ang groundbreaking para sa 2 classroom ng bahagi ng BEAM ARMM o Basic Education Assistance for Mindanao na pinondohan ng Australia. Nagpunta rin ng kalihim sa isa pang proyekto ng BEAM ARMM na Bangladesh Rural Advancement Committee Learning Center, kung saan tinuturuan ng mga batang nasa liblib na lugar na halos di pa nakararanas ng formal na edukasyon. Pero magaganda man ang mga proyektong ito, hindi maikakaila ni Luistro na may mga lugar pa rin na kailangang pagtuunan ng pansin. Gaya ng paaralang ito na noong panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nakatayo. Tagpi-tagpi na ang plywood na pader nito para hindi bumigay. Aminado ang kalihim na kahit natugunan na nila ang backlog ng kakulangan ng classroom hanggang 2010, aabutin pa ng taon bago nila matugunan ang bagong kakulangan sa classroom na dulot ng dumaraming bilang ng estudyante. Ito yung ating binabalanse. Gusto natin mabilisan. Pero at the same time, kailangan din natin siguraduhin na yung pagtatayo o kaya yung pagda-download ng mga pondo ng gobyerno ay merong mga dokumento, may monitoring. Kakulangan din ng classroom ang problema sa Tumapic Elementary School sa Mahayag, Zamboanga del Sur. 2 gusali kasi sa paaralan ang gumuho dahil sa malakas na agos ng katabi nilang ilog. Sa Santa Barbara Central School sa Zamboanga City, ipinagpaliban muna ang klase dahil din sa kakulangan ng classroom. Sa Ferreras Elementary School sa Marabot, Samar, problema pa rin ang mga classroom na sinira ng bagyong Yolanda. Sa tent at makeshift classrooms, nagtitiis ang mahigit 100 mag-aaral. Nagtitiyaga sila sa mga naisalbang libro, pati sa mga tira-tirang chalk, ballpen at iba pang gamit mula sa UNICEF. Para sa iba pang gamit gaya ng Manila paper at kartulina, sila na ang gumagastos dahil wala pa ang budget nila mula sa DepEd. Ang ilan namang nakaligtas sa bagyong Yolanda, sa Maynila na piniling magpatuloy ng pag-aaral. Sa Parañaque National High School, nag-enroll ang tubong Tacloban na si Norman. Pati birth certificate, natangay ng baha. Kaya ang dala lang niya, sulat na nagsasabing taga-Tacloban siya at nasalanta ng Yolanda. Elementary hanggang high school. So ngayon na bagong school tong papasukan mo, excited ka ba? Bagong buhay? Parang hindi eh. Oh, bakit? Naninibago eh. Pero pagbubutihin na lang. Opo. Sikap na lang. Kahit wala siyang daladalang papeles, but sinabi niyang galing doon at biktima siya ng bagyo, ina-absorb namin agad siya. Ang importante doon, makapasok sila, and then minsan, dahil meron din kami mga supplies, yun na lang binibigay namin. Halimbawa yung mga kagaya ng notebook, ballpen, pad, sila ang binibigyan namin ng priority na mabigyan. Ang mag-inang Yolanda at MJ, 14 na oras bumiyahe mula Albay papunta sa command center ng DepEd. Nawala rin ng records ni MJ nang salantahin ng Yolanda ang San Jose, Tacloban. Pero umaasa silang makakapag-aral ang bata sa Tondo kasama ang kapatid niya. Mav Gonzales, GMA News.